Magaspang na magaspang na? Makontrol sir, malapot pa. Ah, Wala talaga may din na. oo. Pero yung lapot na ako. Labas muna natin si Ari sandali. Yan. Habang tumatagal hindi na siya mabigat sa akin ano. Sinasasanay na tayo. Lumalakas yung katawan natin. Yan. Naku, sana wag tayo maabutan ng ulan mamaya. Thank you, Ate Mayan. Ayan guys, good afternoon and welcome sa ating panibagong vlog. So ngayon, dahil nakapost tayo sa ating Philippine Loop version 2, ay ipapa-PMS natin si ARY. So huminto tayo doon sa huling natin, loop natin dito sa Northern kasi merong mali sa computation ng ating PMS. Iniisip ko kasi nung una 3,300 ako nagpa-PMS. So nung pagdating niya ng 7,300, ang iniisip ko nasa 4,000 pa lang yung tinakbo niya. And then maalala ko noon, before nga pala ako magbakasyon sa China, after ng Cordillera 3, ay nasa 2,000 nga lang pala yun nung pina-PMS ko to. First PMS na yun guys. Talagang hard break in yung ginawa natin dito, no? Hindi siya na PMS ng 500 or ng 1,000 odometer. Ang first PMS ni Ari ay 2,000. Wala namang problema yon. Hindi naman sunog na sunog ang langis nun, ano. Nung nasa Alaminos ako, maalala ko sa 2,000 nga pala siya na first PMS at sumampa tayo ng 8,000 noon. So meaning nasa 6,000 na yung gamit nating langis ngayon. So over na talaga siya sa usage. And since malayo sa atin ang Malolos dito sa Nueva Ecija, ay nakiusap muna ako doon sa Malolos branch kay Sir Raf na kung possible makapagpa-PMS ang isang FKM bike sa ibang FKM branch kung pasok pa siya sa freebies na free PMS. So yun, napagbigyan naman nila tayo at na-coordinate nila dito sa Cabanatuan branch. Ngayon, ang problema, ang Cabanatuan branch ay naubusan ng engine oil. Kaya ang mangyayari ngayon, para makapagpa-PMS na tayo at maituloy na natin agad yung ating Philippine Loop North Luzon, nagtanong tayo sa ibang branch. At ang susunod na pinakamalapit na branch sa atin dito sa Talavera ay ang Tarlac. At the same time, nandun din daw yung mekaniko. Dahil yung mekaniko ni FKM Cabanatuan sa ngayon at ni FKM Tarlac ay isa lang. So 2 days daw nandoon yung mekaniko ng FKM Cabanatuan. Bibili lang tayo ng oil filter ngayon and then dediretso na tayo sa FKM Tarlac. Ayan, so for confirmation, C901 C901 pala, okay. C901 filter. Ha? Ha? Sige, pagbigyan. Dito ko lagi bumibili kahit sa mga 4 wheels pa namin nun dito sa Talavera kasi dito mura at halos lahat kompleto sila dito. From engine oils to filters. Ayan, EM Navarro Auto Parts Center. Okay. Kay Dina siguro. Thank you. Ayan guys, so for confirmation, C901. Yan yung filter na nakabit kay Ari. Alright, diretso na to sa Tarlac branch. Isa pa guys, magmula nung inabot ko yung 7,000 kilometers nito, naramdaman ko merong malaking pagbabago sa performance ng kanyang makina. Una ko tong naramdaman nung nag 5,000 kilometers tayo, para ba siyang may na-unlock na power. At ganun din sa 7,000. Medyo mas malakas na ngayon ng kaunti pa si ARY.
So sa mga ARY 500 user dyan, mararamdaman nyo yan. Yung first 5,000 nyo, parang medyo hirap pang umabot ng 120 ang motor ninyo. Parang sobrang tulid na ba ng 120. Pero ngayon, parang mas napakaluwag na huminga ng makina nya nung naabot natin yung 7,000 kilometers odometer. At napaka-responsive ng kanyang throttle. Ayun o, tignan mo ngayon, simpleng-simple lang siya mag 130. Oo. At napaka-stable ng motor natin. Yan ang yan ang inam pagka big bike ang gamit mo. Kahit mag high speed ka, stable ka. Grabe, ito na yata pinakamasarap na cruising ko sa lahat ng naging ride ko dito kay ARY. 6,500 or 6,600 RPM, walang babaan hanggang makarating tayo ng Tarlac. Ayan, medyo naambon na, no? Yan, kanina pa yan. Since nung pumasok tayo dyan sa may San Juan, ganyan na yan. Kinrose control ko lang yan, oh. Ayan, oh. 125, walang babaan. Sarap, sarap na takbuhan. Tarlac City. Yeah. Kapote Gaming. Maambot dito sa Tarlac. Isa sa mga first time ko guys is mapasok dito sa Tarlac. In 400 meters, your destination will be on the right. Will be on the right. Okay. First time ko mapasok dito sa Tarlac guys. Swear. Never pa ako napunta rito sa buong buhay ko. Okay, so ito yung UNI. Ito. Ah, ito. Uy, very nice. May beige sila dito. For the first time. For the first time, may beige sila dito. Tsaka yun, yung bago, si Ranger 150. Sir. Good afternoon. Alaraw lang isa ka ba na to, kaya dinayo ko na. Ayun, kompleto tayo. May 3GP, space, saka juke. Falcon, no? Slick, meron din sila. Ganito pala ang beige. First time nating makita. So, ganito yung naka-feature sa China na kulay. At yung isa, yung parang something ganito namang color. Parang, I think yung green. Ganyan. Hi, ma'am. Good afternoon. Meron na rin kayong Pyro version 2. Ayun. Sakto kakadating nabutan ko. Pero meron na dun, oh. Ito guys, Pyro version 2. Mas maangas na siyang tignan ngayon. Ang ganda ng color combination, black and gold. So, in comparison kay Ari sa silver, etong si beige is mas pansinin. Pero pansinin kasi si ARY as a whole. As a whole, yung tindigan niya, yung forma, ilaw. Pero si beige kasi, pansinin siya sa kulay talaga. Before mo mapapansin yung kanyang whole body. Yun yung yung aking impression. So wala tayong ganito kay Ari, yung FKM na logo. I think yan lang naman. At iba yung susi natin dito kay Ari. Kasi ito yung pinakaunang-unang dumating talaga dito sa Pilipinas. So ganito pa yung design ng susi ni Ari, and ito yung bago. So magpapa-PMS tayo dito guys, Anong suspecha mo dyan? May itim na yan. Oo, sir. Magranahin na? Magaspang na? Makanta lang, sir. Malapot pa. Wala talaga may itim na. Oo. Pero lapot na ako.
So ayan guys, ito na yung langis natin. So malapot-lapot pa naman daw siya pero maitim lang din talaga. Pwede na rin sa 6,000. Pwede na kaya sa 6,000 yon? O tingin mo nagbawas din yan? May matitira yan sir sa makina sigurado. Hindi, tingin mo nagbawas siya sa nilagay na 3 litro nung nakaraan? Sir, bawas siyang konti. May bawas siyang konti lang ano. Pero napakarami. Yan. Napakarami nung langis. So kalahati nung balde. Ayan o. So maitim lang din talaga siya pero usable pa naman if ever na magamit pa natin siya. So sa 6,000 kilometers na natakbo nung langis, I think kaya pa niya hanggang 8,000 ano. So, baka sir, may... Pero anong recommended talaga sir na kilometers niyan para mag-change oil? Double check lang din. Ay, wala naman kasi dipstick to eh. Ayaw. Walang dipstick to, ano lang to eh, side glass lang eh. Ito natin yung pan. Pero pinaka-sure na is 5,000 ano, para sa safety na lang din ng makina. Oo. Dahil ganito yung filter na gamit natin, so ito, pwede ito dalawang gamitan, alternate. Let's say, nagpa-change oil ka, halimbawa ito, bago. Pwede ito up to 10,000 kilometers. So, dalawang change oil na natin siya magagamit. Since, mas malaki naman yung mas malaki yung filter na to at yung element niya sa loob, so po pwede siyang gamitin ng hanggang dalawa. So yun na yung isiset na standard ko rito kasi alam nyo naman dito sa Pilipinas, ang sineset na standard dito kahit big bike, 4,000 kilometers is change oil ka na. Pero ayan, nakita ko personally yung langis na gamit natin. Ito yon, yung 3,000 plus 2050. So hindi naman din siya totally mainitin kasi lumalaro lang din yung coolant natin ng 79 hanggang 84 degrees. So ito yung langis na gamit natin. 3,000 plus promo tool, not sponsored, 20W50. So first time kong gumamit nito and masasabi ko okay siya. And since free naman din yung ating oil, pangalawang PMS natin ngayon, ito na rin talaga gagamitin ko. Magkano presyo nung ganun? Di ba? Ay, teka, tanong na. Ma'am, alam niyo yung presyo nung ganung oil natin? And shoutout kay Ma'am Weng tsaka kay Ma'am Nel dito sa Tarlac branch. Hindi sila nagbigay ng price ng ganyan. Basta kasama lang siya sa PMS. PMS lang. Okay. Sige. Di ilalagay na lang natin dyan sa somewhere dito yung price ng oil na yan. And doon naman sa filter natin, 200 plus lang naman yung filter na yon, okay na rin. So after natin magpa-PMS dito, okay na, batsi na rin tayo pabalik ng Cabanatuan. And then try nating dumaan kay Sir Jason doon sa Cabanatuan branch ano. So I think yan lang ang ating vlog para dito sa maintenance natin kay Ari. And actually pwede ko naman kasi siya maintenance sa bahay pero syempre sayang din naman yung free pot para hindi na rin ako gumastos ng 3 litrong oil and filter. Kunin ko na yung free ko muna, di ba? Since ginagamit naman natin siya sa Philippine Loop at para masubukan ko na rin yung oil na ginagamit ng FKM Motorcycle Philippines. So far, hindi naman nakaka-disappoint. Okay na okay nga guys yung oil ano kasi one of the best engine oils dito, motorcycle engine oils sa Pilipinas is yung Motul. So not sponsored guys. Ayan guys, I think yan lang vlog natin para sa ngayong araw at after nito babalik na tayo sa ating day 15 ng ating Philippine Loop version 2 North Luzon leg. Ayun, dumating yung ating dumating yung mga natin guys, Hunter. Ranger pala yon. Parang tig-isa yata at 2 Hunter tas 2 Ranger. Sakto, naabutan natin. Ayan guys, so meron tayong Ranger 150 at saka Hunter 150. So si Ranger 150 meron tayong matte na beige at saka glossy na green. At sa atin namang Hunter 150 meron tayong white. Glossy siya. Meron siyang big tapos may built-in na MDL siya. 2 bulbs, so 4 bulbs yan. Tapos yung ilaw niya guys, bangis 1300 inspired ng GS ng BMW. Tapos yung green, spacious din yung kanilang mga footboard. Tapos naka dual sport tire si Hunter. Ayan, pati na rin si Ranger. Ganda.
Ganda guys. So yan lang yung vlog natin guys dito, no? So babalik na tayo sa ating Philippine Loop. Ayan, ride safe and see you on my next one. Continuation ng Philippine Loop version 2, Day 1, Northern Luzon leg. Alsema half tunnel. Touchdown Banggi.